Hey guys, so naipasa natin yung phase 1 and phase 2 ng ating Funded Next Challenge and nabigyan tayo ng pagkakataon para magkaroon ng $10,000 Funded Next account. Okay, so yung Funded Next account natin na ito, no, of course, kailangan natin maging disiplinado dito para kumita tayo ng pera. Okay? And ngayon, gusto kong i-document ng mabuti yung magiging thought process natin dito. Gusto kong i-document mabuti yung magiging wins and losses natin dito. Para somehow, in the future, kung sino man yung mga gustong manood ng video na to, may matutunan sila. Okay? May pwede silang pag-aralan sa naging strategy natin, wins man or losses. May pwede silang iwasan sa mga pagkakamaling magawa ko in the future, or may mga strategy silang pwedeng gayahin na baka naman makatulong din sa kanila in the future. So, tara, simulan na natin itong ating Funded Next journey. Na may papakita ko sa inyo guys. Dito kasi sa Funded Next guys, ang pwede lang nating matalo is around $800. No? Yan lang yung tinatawag nating maximum loss limit. Kapag lumagpas tayo ng $800, ibig sabihin, mawawala na yung account sa atin or magkakaroon tayo ng tinatawag na breach. Now, para maiwasan yung mga ganitong klase ng breach, no, kailangan nating i-manage ng mabuti yung ating risk. Now, sabi ko, kung $800 lang yung allowed loss natin for the whole duration ng ating journey dito sa Funded Next, i-divide natin dapat ito sa number of days na meron tayo sa isang buwan. So, let's say $800 divided by, let's say 21 days or 22 days kasi wala naman tayong trading days ng Saturday and Sunday. So, mga magkano yun? Teka, i-compute natin. Ay, wait, bobo nga pala ako sa math. So, mag-ask tayo ng help kay ChatGPT. May 10K account ako. Now, ang allowed loss ko lang is $800. Now, ilang percent, okay, ang dapat kong i-risk sa loob ng 22 days or sabihin na lang natin 21 days, no? Kasi hindi na natin isasama yung Saturday and Sunday. Magkano ba yung dapat nating i-risk or ilang percentage ba yung dapat nating i-risk para makasurvive tayo sa buong month, no? So, lagay natin 21 days. And pagmamasdan natin yung magiging reply dito ni ChatGPT. Sabi niya dito, para sa funded account na may max loss na 8%, ang dapat nating i-risk per day is around 0.25 or 0.28 risk per day lang, no? Para makasurvive tayo sa 21 days trading period. Okay? So, napakaliit ng dapat nating i-risk para makasurvive tayo dito sa Funded Next. Now, baka may mga nagtatanong dyan, Sir, bakit sobrang liit naman yung risk na ititrade mo? Kasi guys, tulad ng nasabi ko kanina, yung allowed lang na pwede tayong matalo dito sa Funded Next is $800 lang. Gusto ko kasing mangyari, 1 trade per day lang. Okay? Para hindi tayo mag-overtrade. And naisip ko guys, na parang napaka-imposible naman ata na matalo tayo ng 22 days ng sunod-sunod. Okay? Parang tingin ko, ikaw na yung pinakamalas na tao kapag nangyari yon. Maybe may mga days na matatalo ka, pero sa mga susunod na araw, for sure, no, kung may sistema kang sinusunod, aayon din yung trade mo sa takbo ng market. Kaya imposible, no? Imposibleng matalo tayo agad-agad, no, sa loob ng isang buwan kung ang susundin lang nating risk is around 0.25 or 0.38 risk per trade, no? According dito kay ChatGPT. Now, para masunod ko ng maayos itong aking trading plan, kailangan ko ng tinatawag na trading robot. Bali, yung trading robot, yung automatic na magsaset ng percentage na kung gaano kalaki yung dapat kong i-risk per day. Isaset ko sa trading robot ko na dapat 0.25 yung magiging risk natin per day. Now, sir, bakit ka naman gagamit ng trading robot? Kasi hindi naman kasi tayo always na nakaharap sa computer. May mga kanya-kanya din tayong mga trabaho, right? May mga kanya-kanya din tayong kinabibisihan. Kaya kung manual ko tong gagawin, for sure hindi ko mapapanindigan yung 1 trade per day. Hindi ko yun masusunod.
May mga days siguro dyan na hindi ako makakapag-trade. May mga days siguro dyan na wala ako sa proper mood para makapag-trade. Maybe may mga days din dyan na maging greedy tayo. May mga days din dyan na mag-overtrade tayo. Kaya yun yung mga gusto kong iwasan. Gusto kong magkaroon ng proper system na yun lang yung ititrade niya per day. It will stick to the plan. It will stick to the rules nang walang palya every day. Kaya naisipan kong gumamit ng trading robot. And sa Monday, ang gagawin natin guys is ipapakita ko sa inyo yung magiging process natin dito. Kasi ano na ngayon Friday na ngayon, no? So, wala na tayong enough time. Sa Monday na lang, isa-set up natin yung trading robot, ipapakita ko sa inyo, i-document natin ng maayos, and kung magkano man ang talo or kung magkano man yung panalo ng trading robot na yun, ipapakita din natin yan dito sa ating vlog or dito sa ating Funded Next series. No? Ang main goal natin dito is makasurvive ng 1 month na hindi na-breach yung account. And at the same time, kahit papano, pwede tayong kumita ng pera kung sakali man na maipasa natin or kung sakali man na maging maganda yung ating performance dito. So, yun lang yung nagiging thought process natin for today. Gusto ko lang siyang ma-document ng maayos para makita ng lahat kung ano ba yung mga pwede nilang i-expect kung kukuha sila ng mga funded challenge, no? Ano ba yung mga pwede nilang i-expect sa prop firm? Kikita ba talaga tayo ng pera dito? Or mas marami yung chance na masunog lang yung mga account natin. So, yeah. Abangan nyo ako dito sa ating magiging series ng ating Funded Next Challenge. And eto na yung ating thought process. Ito yung ating day 1. Pinag-iisipan natin kung ano yung magiging magandang strategy dito. And yung naisip natin, again, no, is mag-risk lang ng around 0.25% risk every day using our trading robot. Para naman makasurvive tayo sa 1 month, no? Kahit man sabihin natin na pangit yung maging takbo ng market, kahit man sabihin natin na maging sunod-sunod yung ating pagkatalo, pero sa isip ko parang napaka-imposibleng matalo ka ng 22 times sunod-sunod sa loob ng isang buwan. So, yeah, tingin ko makakasurvive tayo kung susundin natin yung ganitong plano. Well, anyways, titingnan natin sa mga susunod na araw. And this is our day 1. Until next time, guys. Peace out.